Magandang umaga mga kapatid at nandito po muli tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos and pagpatuloy po natin yung tema ng pag-ibig sa ating mensahe sa araw na ito. Let's open our Bibles in Mark chapter number 12, verse number 29 to 31. But ang focus po natin is yung verse number 30. And may gagamitin po tayong story sa Old Testament, sa Genesis, na halimbawa ng magiging illustration po ng ating magiging message. So, Mark chapter number 12, 30. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. So for this message po ay mag-focus po tayo dun sa pagmamahal sa ating Panginoon. And what better or one of the best example sa lahat po ng example na mga characters, Bible characters natin sa pagmamahal nila sa ating Panginoon. One best example is yung pinakita ni Abraham sa Genesis chapter number 22. And fun fact lang, no, dito po binanggit una, no, the first mention of the word love in the Bible is in this chapter, no, and this story. So makikita po natin dito yung naging dealing nila ng Panginoon, no, na i-offer ni Abraham yung kanyang anak, no, only son, kay Lord. And makikita po natin dito sa story na ito is yung evidence of our love for God. So meron lang po akong 3 punto, no? And maging reflection po sana natin ito sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Ayan. So number 1 po is when we love God, it should be evident in our attentiveness. Sa papaanong paraan po, makikinig tayo sa kanyang mga salita, no? Nakikinig tayo sa kanyang kalooban, and talagang we are attentive to His calling sa atin. And makikita po natin ito dito sa scenario na ito na si Abraham ay kinausap ng ating Panginoon and sumagot siya agad, no? Katulad niyan, no, in a practical sense, no, pag may special na tao o yung mga minamahal natin na biglang nag-chat, biglang tumawag, walang ano-ano, no, tayo ay sasagot, tayo ay magre-reply. Kahit gaano pa tayo ka-busy, no? And ganun din yung ginawa ni Abraham kay Lord, no? Nag-respond siya, Lord, dito po ako, no? Hindi niya sinabi, Lord, busy ako eh. Lord, may kailangan pa po akong gawin or may kailangan akong asikasuhin. Mamaya na lang po tayo mag-usap. He is attentive sa Lord dahil mahal niya ang Panginoon. And sabi nga po dito, no, sa ating nabasang verse kanina, nasa Mark, no, na pag minahal natin yung Panginoon is buong-buo. Buo nating mahalin ang Panginoon, no, with all our hearts, with all our soul, our mind, and our strength, no. And pangalawa po na isang ebidensya, no, ng pagmamahal natin, makikitang ebidensya na gaano natin kamahal ang ating Panginoon is yung obedience natin. So, makikita po natin dun sa verse number 2 and number 3, no, na si Abraham nakipag-deal sa kanya ang Panginoon, no. Abraham, you bring Isaac sa Moriah, no, sa land of Moriah, and i-offer mo siya sa akin na burnt offering. And kung tayo lang, no, sa atin lang, no, siguro, no, nag-pray tayo ng napakatagal, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho, Lord, bigyan niyo po ako ng anak, bigyan niyo po ako ng ganito or ganyan, no? And binigay sa atin ng Panginoon. And tayo ngayon ay syempre pinapahalagahan natin yun. Pero one day, di ba, kinausap tayo ng Panginoon and sabi niya, i-offer mo sa akin, ibalik mo sa akin yung binigay ko sa iyo. Would we do that? No? And dito natin makikita yung obedience ni Abraham, no? Pagpunta po dun sa number 3, hindi ko na po babasahin for the sake of time, na makikita po natin na si Abraham po ay gumising ng maaga. Hindi siya nag-complain sa Lord, no? Gumising siya ng maaga, hinanda niya lahat ng mga kailangan, yung wood, yung fire, nagdala pa siya nagdala pa siya ng kanyang mga men, no, na mag-a-assist sa kanilang pag-travel. Hindi siya nag-complain. Talagang, Lord, bakit naman? 'Di ba? Pinangako mo sa akin. Hindi siya wala siyang reklamo sa Lord. Talagang sumunod lang siya. And ganito po natin maipapakita sa Panginoon yung ating obedience sa kanya, no? Na in spite na hindi natin maintindihan, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Bakit ina-allow niyo sa akin ito? Bakit ganito yung mga binibigay niyo po sa akin, no? Sunod lang tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Yes, it is challenging, and I believe si Abraham talagang
nung narinig niya yung sinabi ng Panginoon na i-offer mo sa akin si Isaac as a burnt offering. Siyempre, bilang tatay, no, na naghintay, bilang ama na nagpray sa Panginoon, na humiling sa Panginoon ng anak, no, and at an old age, binigay sa kanya tapos hihingin sa kanya. Siyempre, mahirap din sa kalooban ni Abraham. Pero again, mas matimbang yung pagmamahal niya sa ating Panginoon kaysa sa kahit ano. So, makikita po natin dito yung obedience. And number 3 po, yung last po na gusto ko mong i-emphasize dito, evidence ng ating pagmamahal sa Panginoon is yung trust. No? Trust sa ating Panginoon. Pagmahal natin ng Panginoon, pinagkakatiwalaan natin siya. Hindi natin siya pinagdududahan. No? Kumbaga, yung faith ni Abraham dito, no, na kinommend ng ating Panginoon din dun sa Hall of Faith sa Hebrews 11, no? Makikita po natin, nabanggit din itong account na ito dun sa commendation ng Panginoon na yun, na yung faith ni Abraham, no, yung pagtitiwala ni Abraham sa ating Panginoon ay ganun na lang. So puntahan po natin yung verse na yun doon sa sagot ni Abraham kay Isaac, kasi nandun na sila sa Moriah. Now ngayon, na-curious si Isaac. Sabi niya, tay, teka lang, parang may kulang, parang kompleto na tayo lahat, pero nasan yung burnt offering? So makikita po natin yung pagtitiwala ni Abraham kay Lord, no? Na yes, trinay siya ng Panginoon. Talagang alam niya na si Isaac yung sacrificial lamb, no, na hinihingi ng Panginoon. Pero makita po natin yung pagtitiwala ni Abraham sa ating Panginoon na, Lord, kayo po yung magpo-provide ng lamb. But regardless of this, no, regardless of this thing na alam niya na si Isaac, the only son, no, his only son, ay yung isa-sacrifice. Alam niya na since ang Panginoon ang nag-utos sa kanya nito, si Lord din yung mag-fulfill ng pangako niya na yung pinangako sa kanya na he would be a father of the chosen nation. No? And nagtitiwala siya na itong pangako na ito ay i-fulfill ng ating Panginoon. No? Regardless of the circumstances or regardless of this situation na, si Isaac yung seed ko, diba? Tapos i-offer ko siya. Pero nagtiwala siya sa Panginoon. And yung faith na yon, no? Yung trust na yon na pinakita ni Abraham is an evidence, no? Is a manifestation of his love for the Lord, no? With all his heart, with all his mind, with all his soul and his strength. Talagang nag-commit siya sa ating Panginoon dahil titiwala siya sa ating Panginoon. And alam niyo po, sa mga bagay na ito, in conclusion, itong pagtitiwala, yung pag-obey natin, yung pagiging attentive natin sa Panginoon, it's not just an evidence of our love for the Lord. Itong pagmamahal natin sa Panginoon na ito ay may blessing din. Talagang makikita natin dito sa account na ito, di na lang po natin babasahin, pero kung babasahin niyo po yung account nung talagang i-offer na niya si Isaac, si Lord, pinigilan niya si Abraham, nag-provide siya ng ram, no, na i-offer, and makikita po natin doon na bless siya ng Panginoon na dahil hindi mo in-spare sa akin yung anak mo, nag-commit ka pa din sa akin despite that I am asking you, your only son, then I will bless you, I will bless your seed, no? And yung ultimately yung pangako ng Panginoon ay talagang pinulfill niya, no, sa line ni Abraham, and talagang bless niya yung kanyang chosen nation dahil nga yun, no, ipinakita ni Abraham yung commitment, yung pagmamahal niya sa ating Panginoon. And I hope ito po ay maging paalala din sa atin na in everything that we do sa ating buhay po, no, sa ating paglakad sa ating buhay, sa ating mga ginagawa, huwag po nating kakalimutan ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. And makita po sa atin ito, no, na hindi lang natin sinasabi, kundi nakikita din sa ating buhay. And with that po, I hope na bless po tayo, and to God be the glory.